In 2020, may dumating sa inyong mag-asawa na yung Yes. right ear nyo hindi nakakarinig totally. Naisip mo ba, this is the end of my singing career? Yes, ako na mismo ang nagsabi sa sarili ko na, ay, hindi na ako kakanta. Dahil hindi na ako nakakarinig. Both ng parents ko, they're into music, they love music, pero sila yung nag-discourage sa amin na mag-involve sa music. Pero paano ka nakalusot? Na kay Boji na ako. Okay, okay. Tapos itong si Boji nga, bakit hindi na naman kaya mag-album ka? Kasi galing mo naman eh, mga ganun ba? I turned it down. 2004, nag-relocate ka ng Las Vegas. Why move to Las Vegas when you were doing well here na as a singer? Magandang araw, Pilipinas, at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Mo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ay isa na naman pong special na personalidad ang ating makakakwentuhan. Kapag naririnig nyo ang awiting, bukas na lang kita mamahalin. Sino ang nalaala nyo? At kapag sinasabing Asia's Nightingale, sino ang nalaala nyo? Mga kaibigan, I am so honored to have her for the very first time. A dear friend. Mga kaibigan, let's all welcome Lani Misalucha! Wow! Hello, From Tita! Vegas to the Philippines. Yes! Oh, di ba? Akala ko kanina sasabihin mo, kapag nabanggit ang bukas na lang kita mamahalin, sino ang naaalala mo? Eh, yung sagot ng mga tao, yung ex ko. Sino ang ex mo? Kala mo ah. Kumusta na? Eto, mabuting mabuti. Oo. I'm Why? feeling good. Wow, feeling good. Oo. Parang kinanta ko yan ah. I feel good. I am blessed. I'm good. You I am are. happy. And kung belated congratulations, hindi mo alam, pinanood kita. Hindi ko nga alam na nandun kayo, Still, tita. Lani. Oh Wow. my God. May 4 na oras, mga kaibigan. Hindi naman. Oh, di ba? Almost 4. Oh, hindi ah. O, pasado alas 12 na, naandun pa rin kami. Ano ba yan? Including Oo. na yung mga ano, Oo, yung hello grabe. na mga... Talagang, alam mo, it was worth the wait. Ano siguro kung nagbayad ka kahit mahal na ticket Wow. talagang, my God, sulit na sulit. Doon pa lang ako sa Manila Symphony Orchestra, Aha. plus Ben and Ben. Naku, sold ka na talaga. Mhm. My God. Kahit solo pa niya. Grabe tong babaeng to. It's really a significant concert for me. Honestly, we just celebrated the 40 years. Yes. Sa buong 40 years na yon, that is the only time, my very first time and only time na nag-celebrate ako ng anniversary in the Ano? industry. I Oo never nga, did oo. any, like, for others, they would already... 10 years. 10 years, 15, silver, 20, 50, oo, ganyan, diba? 25, ganyan, silver. Ngayon lang ako nag-celebrate ng anniversary in a concert. Parang inipon ko siya lahat. Since nandirito na ako, I want to thank everyone. You just do not know how grateful I am that you were able to come and watch the 40th anniversary of Lani Misalucha, the Still concert. So thank you to each one of you who came. And of course, sa lahat-lahat po ng mga tao na responsible in mounting up this concert. Especially nowadays, it's a pretty difficult to put up a concert. Yeah, Dahil totoo. challenge ito only because there's a lot of concerts going on. Foreign at saka... Foreign and local Locals, concerts, oo, ano, yes, yes. kabi-kabila kaming Yes. mga artists na gumagawa ng concerts. So, with that being said, syempre yung mga tao, "Ay, sino ba? This is the only amount of money that I have, you know. So, saan ko dadalhin itong pera ko para makapanood ng concert? That's why I want to express my gratitude to everyone who came to see the concert. So, thank you po. At saka po nga, syempre, yung producer, lahat-lahat sila, no? Thank you sa Oo. MSO, Manila Symphony Orchestra, kay Toma Kayabyab. Oh, yes. Nakakatuwa, Oo, ano? yung conductor. Ngayon, I'm working with the young people. Nakatrabaho ko si Mr. C, our Yes, national he was artist, there. He diba? was there. Mr. C was there. Yes. So, ngayon, yung Oo. anak na yung katrabaho ko as the conductor and musical director ng Still Lani concert. And of course, yung I concert think mga director. anak ni Maestro Ryan. Yes. Oh, yeah. Si- Dalawa lang ang anak ni Mr. C. Yung pangalan niya si Krina. And then the younger one nga si Toma. I thought he was just there to watch the show. Akala ko naman talagang alam ng mga tao. Sorry, doble hindi ko pala, nasabi. no, to support the son as well. Yes. Nakakatuwa rin tong concert na to
dahil parang it's a full circle. Yung anak na ni Mr. C ang katrabaho ko. And then yung director namin, si Calvin Neria, nung nag-uumpisa ako, nakatrabaho ko siya for a little bit. Hanggang ngayon ko na lang siya uli nakatrabaho. I see, oo. And then also yung kanilang sa backstage Manila na si Chris, tao siya nung manager ko before, nung nag-uumpisa ako. Kaya talagang full circle eh. Kaya napaka-special nitong concert. Alam mo, lahat ng mga binabanggit mong mga songwriters, mga composers that evening, Oh, oh my yeah. God, sabi ko, of course, I know Trina, I know Benny Benny Saturno, Saturno, di ba? I know Jimmy Antiporda. Yes, yes. So sabi ko, they're here. Yes, Sobra. nakakatuwa din Oo, yun, nakakatuwa. yung portion ng concert na yun. And then they were messaging me after the concert. Sabi niya, Lani, thank you so much for that concert. You were la, you were amazing. And thank you for acknowledging Yes. us. Tama naman talaga yung sinabi ko na usually kapag may song na kinanta ang isang singer, sumisikat yung singer and then the song. But they never get to acknowledge the creator or the songwriter of Right, that song. totoo yun. Sa lahat ng mga concert siguro na napanood ko, I think you were the very first one na halos lahat binigyan mo ng tribute eh. Si Jimmy Antipor- Borja, na Yeah, it's another composer one. ng Bukas na lang kita Right, mamahalin. yes. Hindi na siya makakapunta Oo, kasi he was here nung July pero he has to go back to the US. Sa US US based din na naman rin siya. nakatira yun. Si Pero- Homer Flores is supposed to Oh, go. he wasn't there? He wasn't there. Oh. He was Oh, supposed isa pa to yun. go. Nakaibigan din natin. Oh, Oo. di ba? Sino si Lani when she was a kid? Alam mo, I had a really good childhood. I was a happy kid. 5 kaming magkakapatid and I'm the 4th child. Pero sino ba talaga ako? Ako lang yung si Lani Bayot na lumaki sa San Andres. Isa lang akong naging nanay, naging asawa. Masasabi ko na pinakamasaya ako maging isang nanay. And now a grandmom. And now a grandmom. To 6 grandkids. Yes. Okay. Kasi yung boses mo, yung napakaganda mong boses, is minana mo sa mga magulang mo. Tell us about your parents. Ang parents ko, no, mahilig sa musika. Sa bahay namin, almost every night, maingay. Because ang daddy ko, almost every day, he would be on the piano, he would be playing random songs. And then, kaya sinabi kong maingay, bukod sa nagpapiano yung tatay ko, and then tatawagin niya, isa sa aming magkakapatid, tapos he would make us sing. So lahat kayong 5 kumakanta? Yes, kaya maingay sa bahay. Meron pa nga ito, nakakatuwa ito. So, ito yung bahay namin. And then, pagtawid mo, meron tindahan, sari-sari store. So, one time, nandun ako sa sari-sari store. Nasa piano yung tatay ko, si Ate May, kumakanta. Tapos, Oo. sabi no, kapitbahay, inislam niya yung kanyang gate. Ingay-ingay naman. Oo. Oo. Nagreklamo in other words. Nagreklamo yung Oo. alam mo yun. Kasi ganun kami sa bahay. Alam mo, Oo. yun, papiano tatay ko. Tapos kumakanta, either ako, yung ate ko. Ang tataas pa ng mga boses nyo. Kaya siguro naiingay yung kapitbahay. So, ganun kami. Ganun yung naging atmosphere sa bahay. According to my uncles, na kapatid ng nanay ko, ang ganda ng boses ng nanay mo. Yung boses niya mataas, soprano, ganyan yan. Koloratura boses niya. Pero hindi ko siya natandaan na kumanta sa bahay. She would be you randomly humming a tune, pero ganun lang. Because my mom was a working mother. She entered PLDT at, I think, almost 27 years old. Until hanggang sa nag-retire na siya. Yun ang naging buhay niya. So, hindi siya naging professional na mga Singer. awit. Oo. The same thing with my father. Tatay ko naman, yun medyo somehow nadidinig ko boses tatay ko kasi pag nagtuturo siya ng kanta nga, ikakanta niya, o ganito yan, medyo tenor nga boses niya. Anong trabaho ng tatay mo? He was with YMCA. Nililigawan pala yung nanay ko na sa YMCA na siya. Parang overall, secretary siya doon. Pero never siya naging singer professionally. No. Pareho sila. Pareho sila. Oo. Yung daddy ko, he was with Young Men's Christian Association. And ang nanay ko naman, Sa PLDT. PLDT. But never Oo. sa music. Yung mother ko, I think the only experience she had with music was she was one of the members of the choir na ni-record ang Pasko ay Sumapit. Siya yung binigay sa kanya yung pinakamataas na last note na mataas. Levi Silerio. Yes. Oh, composed by Levi Silerio. National artist. Yes. Both ng parents ko, they're into music. They love music. Tatay ko, he plays the piano. He
plays the violin. Tapos hanggang sa napasa niya yung love for violin sa youngest sibling namin, si Oo. Carlene. Oo. Siya yung nagva-violin, nagpa-piano. Si Ate May, she wants to take up music. She wants to enroll sa UP. Gusto niya mag-major ng voice. Pero, wala na. Nabaril na agad yun ng parents namin. Ayaw nila kaming maging seryoso sa music. Napaka-ironic. Kasi nasa music and arts talaga yung family namin. Interest. My No, dad is interest, a painter. Parang personal lang niya yung pagpipaint niya. Acrylic, oil, at saka different Hindi niya masyadong media. dinevelop at binigyan ng panahon talaga. Oh, hindi. It's like Parang hobby painting, lang. oo. He would be creating an art piece out of crayons. Kasi syempre, meron kami noon, mga bata pa kami, tapos hanggang sa nagkaroon na siya ng apo, may mga crayons. Diba? Alam mo naman mga bata, pag Yes, nabali yes. na ayaw gamitin. Ayaw na gamitin, So iniipon niya yung mga crayons na yun. And he would create an art piece out of those crayons. Nagawa siya ng kanyang sariling tool para imimelt niya yung crayon and then iaano niya. Ay, na-imagine ko yun. Minimelt niya, kaya kala mo, para siyang oil or parang acrylic, Parang gano'n. acrylic. Siyempre, nanay ko, pag day off niya, mamamalengke. Minsan, bumibili siya ng malalaking isda. Siyempre, malalaking isda, may mga malalaking structure ng bones, di ba? Yes, yes, yes. Iipunin ng tatay ko yun. Kunwari, yung sa part ng head, Oo. pag ganon, yung sa jaw, yung Oo, ganyan, oo. o yung sa cheek, ganyan. Iipunin niya yun, tapos lilinisin niya, tapos ibababad niya sa, I don't know kung anong solution, hanggang sa magiging matigas yung fish yung bone, bones, tsaka oo, magiging yung- oo. maputi na Yes, siya. yes. Ang ganda naman na-create niya. Out of those fish bones, meron siyang butterfly. Wow. Ang ganda. Tapos, Parang- ipipaint niya yun. Parang kukulayan sayang, niya. no? Na hindi niya masyadong inano niya. Oo, personal binigyan ng ano niya lang attention yun. niya. Personal na hobby niya lang yun. Kaya yun nga, so we're into arts and oo, music, oo. pero sila yung nag-discourage sa amin na mag-involve sa music. Because para sa kanila, it's not a serious profession ang music. Kaya nga yung pinag-ano namin, parang, ay nako, combo-combo lang yan, banda-banda, parang naghahanap ka lang ng basag ulo. Banda is equivalent to drugs or ano. Pero paano ka nakalusot? Ang ano kasi diyan, lahat ng pagiging involved sa banda or sa music, lahat accidental. Kasi hindi ko naman talaga din pinupursue na ano. Not unlike my sister, she really wants to take up music. Eh, nung nadinig ko na yung, ay, parents ko pala, hindi pala pwede ang music. Di, syempre, hindi na ako nag-music. I took up business management. Eh, di eto na. Hanggang sa second year, third year, and fourth year na ako. Ang ate ko, Mialan, si ano, parang kailangan ng singer. Pinakiusapan ako, mag-audition daw ako. Eh di nag-audition ako. Ito yung prelude na? Yes! Oo, okay. Ito yung first band na sinalihan First mo. band. Oo. Alam mo yun, wala akong kamuwang-muwang. Ano Oo. bang gagawin ko rito? Kasi nga, fourth year college na ako noon eh. After ng isang klase ko, hindi ko na nga matandaan kung anong subject yun. Natatapos ako, parang 6 o'clock. Dala ko na yung gamit ko. Tana ako ng Manila Hotel, make-up. Ikaw lang mag-isa ang nag-aayos sa sarili Eh, mo. wala. Siyempre, Yes, banda-banda. yes, 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 Hindi yes. ka naman yan yung Oo, katulad right, ngayon. May right. makeup artist Oo, ka, may right, hairdresser. right, may right. May stylist. Oo, tama. Banda-bandang ano Oo, lang tama, naman yun, di ba? Tama, oo. Punta ka na ng Manila Hotel, meron kaming kwarto doon. Blower, ganun po, makeup. Oo. Eh, ano yun, 1988, 89 yun eh. Siyempre, yung ano noon, ganito kataas yung banks mo. Ititis mo Ititis mo buhok mo ng Lalagyan ng pagtataas. spray net. Spray net, tigas-tigas yung gano'n. Buong gabi, taas ng Oo. banks mo, at saka tigas-tigas. Pero hindi ba nagtataka ang parents mo pag umuwi ka? Ng gabi, Late? may mga late classes talaga eh. Hanggang sa hindi ko na pwedeng itago, nalaman naman nila. Sinabi ko na nasa banda ako. Siguro nagtaka na siya na hindi ako humihingi ng tuition sa kanya. Oh. Eh, kasi syempre, kahit pa paano, Oo. di ba, kumikita. And then malapit ka na-graduate. So hindi Ayun ka na nga, unfortunately, hindi ko na nga natapos. Oh my, sayang naman. Siguro mga ilang units na lang ako. Oo. Eh, siyempre, na-enjoy ko na yung banda. And then, wala na, nagpaalam ni si Papa Nols, namanhikan. Namanhi ka na kaagad. Namanhi ka Pero na si- boyfriend mo na ba siya at that time? Yeah, at 15 years old. Oh, talaga? First boyfriend mo rin? Yeah! Sige, So walang choice. Walang comparison.
Walang comparison pati. Hindi, meron namang mga syempre, Oo. hindi mo maiiwasan Hindi kasi boyfriend mo na siya kaagad eh. So kahit papano, kahit pa yung ibang gusto palang pumasok, pumorma. Oo. Meron naman. Oo. Noong 1989 na nga, yung mga banda na yan, may mga talent agency. Parang booking agency. Yes. I don't know kung familiar ka with Bong Rivera. Ay, yes. Or si Santi ng Family Birth Control. Oh yes, of course. O naabutan ko naman mga Oo, yun. yan, Eh. yung- 70s nga ako So, eh. yung Family Birth Control, nasa isang talent agency sila Yes. na ang kalaban nga yung Oo, Bong oo, sa Bong. oo. Hindi naman kalaban, pero mga magkakaano sila. Kakompetensya lang. Oo. Oo. So, kay Bong Rivera ako noon. Sabi nung band leader namin, binubuk tayo ng Bong Rivera. Kung di ako nagkamali, parang Hong Kong. Siyempre, kontrata yun. I think, usually mga 3 months, 6 months. 6 months, Oo. ganyan, 3 or 6 months, Oo. ganyan. Sabi ko, sorry, I don't think makakasama ako. Dahil may plano na ako magpakasal. Mm-mm. Parang magdi-December ata yun eh. And then, ng 1989, na humindi na nga ako sa kanila. And then, the following year, kinasal na nga ako. So 1990. 1990. 1990. Oo. So that was when parang umalis ka na sa Prelude. But you joined another band, right? Yung time na yon, minsan, kunwari, yung ibang banda ng Bong Rivera, so minsan nag-aano ako sa Silk Band, gano'n. Nando kami sa Boulevardier, Oh, sa yeah. Intercon, my Yes, gosh. yes. Yan yung mga Sa etapos. Manila Peninsula at saka sa Hayat. Nakapagkales sa bar ako Oo, sa diba? Hyatt. So, nag-asawa na ako, 1990. Nabuntis na ako agad with our first child. Sabi ko, ay nako, ganito na lang gusto ko. Ayoko na kumanta. Especially pag nagbuntis ka, parang namimi-shape Ay, yung katawan mo, alright. yung itsura mo, Yes, di ba? oo. Tumataba ka ng konti. Tumataba, Oo. laki ng balak mo, ganun. Parang hirap kung babalik ka ng banda. Pero I was already enjoying my baby that time. Sabi ko, sarap ng ganitong buhay. Ganyan, ganyan. Aba, eto na naman ang ate ko. Ay, siguro ano na to, 91, parang malaganyan. Kay Boji Dasig naman nga. Oh. Yes, ng husband Ni ni Odette. Odette Quesada. Yes. Siyempre, si Boji yung star. Tapos dalawa kaming backup vocals. Pero nagsusolo part din kami. Kasi yung musical director ng Prelude, si Jun Lacanienta, siya rin yung sa Boji's Law of Gravity. Siya rin yung musical director, tsaka siya yung lead keyboard. Nakadalawang band ka before you went solo. Yes. That was the last, di ba, yung kay Boji? Yes. Oo, Correct. diba? So, So, nakapagbanda ako with Boji hanggang sa, bago pa ako uli magbanda, first baby ko na, nag-Shangri-La pa ako, pero soloista na. parang kumakanta ka sa mga lounge. Yes. Oo, yes. With oo. the pianist and the singer. Shangri-La, Manila Pen, Mandarin, Clippers Lounge, yan. Paano ka naman na-discover sa Yun record? nga eh. Oo. I don't think there's one person na talagang masasabi natin, ay, siya yung nag-discover. May baby na ako nung nag-multiplex ako eh. Nag-music lounge ka, on the side din, naging multiplex. Ghost singer. Ghost singer ka. Yes. Okay. Explain mo yung multiplex kasi yung mga bagong generasyon di nila maintindihan. Siyempre, iba na yung generation Kaya na nga yan. eh, Ang parang- alam na nila, Magic Sing, Which yung one? naka-embed na sa Oo, yes. mic yung Oo. mga Yung song. kanta. Kasi Oo. di ba may mic ngayon Oo, na tapos nandun yung chip. tinatanggal, -1. Di ba? Oo, Nandun diba? na yung mga chips, andun Oo. yung music. Pero noon talaga, karaoke machine. Yung bumili ang nanay ko nung karaoke machine na yon, it was about this big. Yeah, ganun. Parang malaganyan. Yes. Oo. Siyempre, cassette ang oo, inisasaksak mo oo. doon. Meron siyang mic. Siyempre, corded, ano? Oo, Hindi pa naman wireless Hindi pa usong noon. wireless noon. Ganon. Tapos, siyempre, ganyan, para siyang aparador. Aparador! na parang Oo. ganyang kalaki. May Ganon, tuner yung ganyan. Tapos nandun na yung speaker. Tapos meron siyang dial na ganyan. Yes. Pag inano mo, music lang. Pag inano mo sa kanan, boses lang Oo. lalabas. Pero pag Oo. sa gitna, yun Yung boses sa talagang kanya. ano, yung Kaya boses. multiplex ang tawag Correct. doon. Kasi magkasama yung -1 at saka yung boses. Correct. Na pwedeng paghiwalayin. Yes, Yun. nahihiwalay mo. Hindi nila alam ang multiplex eh. Karaoke. Oo. Na cassette Oo, you're tape. paid for that, pero walang credit yan kung sinong kumanta. So from multiplex, you were recording your songs already. So yes. paano ka naging legit recording artist? So anyway, kay Boji na ako. Okay, alright. Tapos itong si Boji nga, syempre mga kaibigan niya rin sina Orly, yan sina Buddy De Vera, no? Sabi niya, Lan, bakit hindi na naman kaya mag-album ka? Kasi galing mo naman eh, mga ganun ba? Ako magpuproduce ng album mo, tapos i-alok natin yung album mo kung kanino mang company, ganyan lala. I turned it down. Kasi syempre may anak na ako eh, di ba? Tapos nagbabanda ako with him. Ang inaano pa namin noon, naka-perform kami sa music hall.
Hindi nila alam music hall sa Green Hills. Sikat na sikat yan before. Yeah. Oo, pag sinabi mo, having a Yeah. concert at Medyo music hall. Yes, social. high class Oo, yan. oo. Tapos sa Green Hills, meron dong Cosmo Bar. Pwede Circus. North EDSA. Yes. Tsaka sa Caboose, sa E. Rodriguez, natalahiban pa noon. Wala pa dyan ang Eastwood Mall. Ang dilim-dilim dyan, tatahakin namin yung kahabaan na yan. Puro talahib. Tapos makita mo, Whistle Stop. Whistle Stop. Whistle Stop Oh, siya. yes, Tapos oo, yung under Whistle At Stop siya. talagang Tapos dinadayo may yun. Kasi music, 24 by 7 yes. yun eh. Yes. Oo. Tapos may music Nook, bar. oo. Yun yung Caboose. Ayun. Pumapwesto kami doon. Ilang beses ako nag-no kay Boji. Tapos hanggang till finally, nagkaka-boost kami noon Wow. with my second child Oo, pala. oo. Di nawala na sa picture yung pag-produce ng album. Syempre, nagbuntis Oo, na ako, oo. di ba? Hindi na naano yun. So, nag-retire ka na naman. Sabi, retire na naman. Ayaw na. Okay. Okay, alam Oo, yun. oo. Hanggang sa, nanganak ako 1993, naungkat uli yung pag-album. Until finally, nag-yes na ako. Kasi syempre, pinag-usapan muna namin mag-asawa yun eh. Somehow, alam ko na kapag nag-album ka, syempre, it would entail a lot of responsibility, which is you have to To promote. you have to promote, you have to Oo. be on TV, Radio, Syempre, i-market ka malls, ng yes. ano, di ba? Right. Yun na yung first with Alpha Records na ni-launch 1997. Yung first, More Than I Should. More Than I Should, oo. Ito yung first dun sa Alpha. Yun ang title ng album, More Than I Should. More Than I Pero Should. ang inilabas na una is Somebody Warm Like Me. In fact, karamihan ng laman ng album mo, puro cover. Yes. Tapos ang original ko doon was Sasakayan ng Jeep. May kwento nga rin Di ba? yun. Kaya Okay, inano oo. namin yung Oo. mga songs na yun na Okay. puro Boji Dasig. Na-amaze ako dun sa nung inintroduce mo yung song na yun sa Sakayan ng Jeep. May kwento eh. Kaya nabuo yung kantang yon kasi ikaw, mahilig ka mamalengke dyan sa Guadalupe Market. Di ba? Kaya, Yes. di ba? Yes. Yes. Totoong na mamalengke ka. Totoo Totoo yun. Yung Oo. kwento ko na yun. Oo. Yung kwento ko dun sa Somebody Warm Like Me. Totoo yun. Yes. Tapos ako mamalengke. At may tanghali na yung nga yata ako nun eh. Medyo, naalala ko mainit na eh. So, nagaantay na ako ng jeep. Pabalik na. Kasi yung jeep na yun, Iikot lang. Umiikot, Umiikot correct. lang, Tapos oo. sa other side ka mag-aantay para pababa na ng JP Rizal na gano'n. Yes, yes. So, nandun eh. Nandun pinamili ko, antay ako ng jeep. Aba, ito itong mamang to. Dadaan ba naman sa harap ko? No? Parang nakalabas pa ata tiyan niya nun. Tapos, somebody warm like me. Napagano'n ako. Tinutokso ba ako nito? Nakikilala niya ba ako? Ganon. Kasi somehow, lumalabas ako sa TV nun to promote it. Right. Ano, somebody warm lang. Tapos nilagpasan ako, knock me. Parang, alam mo yun, oh my gosh, parang, siguro nag-LSS siya dahil pinapatugtog sa radyo yung somebody warm like me. Oo. Parang sabi ko, shucks, makakilala ba ako nitong maman? May dala akong bayo, tsaka plastic bag. Alam mo yun? Ikakatawa yung kwento na yun na, yung mga ganon. Bago nga maano yung album na yun, nag-iisip ng original songs si Boji nga. Sabi niya, para maisali doon Yes, sa yes. album na yun. Oo. Sabi niya, ano kaya ginagawa ni Lani ngayon? Baka nandyan yun sa harap ng JP Rizal, nag-aantay ng jeep. Kaya niya nabuo yung Yun sasakayan nga ng jeep. Actually, ang nakakatuwa din sa concert mo kasi, like, bawat song, sinasabi mo yung kwento. Kwento. Oo, wala din kwento. Kaya yun, hindi kayo makakalimutan eh. Sa sakayan ng jeep. Yes. Okay. Ang pinakaano mo talaga yung diva. Tama. Di ba? Tunay Yung mga na theme mahal, songs mo. All Heart, Oo, di ba? crossover kasi Yes. nirelease ako sa Viva yung concert Yes. ko. At saka at the same time, ang pinakaano mo talaga, nung kinanta mo na talaga, nung nirelease mo as a single, yung Bukas na Lang Kita Mamahalin, which was also made into a theme song. Yes. Di ba naging reyna ka rin ng mga theme songs Yes. before? Sabi nga nila, it takes only one hit song to make you a star. Isang signature hit mo lang kailangan mo. Talagang you're made. Yes. Fast forward 2004, nag-relocate ka ng Las Vegas. Correct. Iyon ang gusto kong tanungin. Why move to Las Vegas when you were doing well here na as a singer? First of all, kasi, yun nga, alam mo naman na hindi ko talaga first priority ang singing. Kumbaga, hindi siya talaga yun yung pinurso ko eh. Pamilya talaga, number one. Pamilya Oh, talaga, number one. Okay. Kaya, nung dumating yung 2003, nag-decide ako, sabi ko, I am so ready to turn my back from
showbiz or from the music industry. I'd rather be in another place. Talagang fresh start, clean slate, and new environment, new challenges. Parang ganun yung focus ko noon. But of course, hindi naman din namin na-decide right there and then na mag-ibang bansa dahil yun lang ang gusto ko. Pero talagang may mga rason. Na talagang all the more na nag-trigger, na nag-decide kami na, I guess it is really time. And I think it was also a major decision on your part. Kasi Of course. turning your back Of doon sa ano na course. sinimulan Of mo. course. At kung saan ka nakilala. Talagang it was a major decision. Number one, meron akong SOP noon. Tapos, there's another TV show that I was doing with Michael V, yung Celebrity Turns. Bukod doon, syempre Mr. Ronnie Henares that time, ano? So, may mga naka-line up na Shows and shows, concerts, and then there was also another plan for a new album, mga ganyan, and tour, mga ganyan. So, naka-line up siya, di ba? We talked to him, heart to heart, na ito yung decision naming mag-asawa to migrate to the US. Noong una talaga, sa Canada kami. Nasa proseso na nagre-research na siya kasi meron kaming barkada na talagang sabay kaming magka-Canada. Hanggang sa nalaman ng kaibigan namin sa US na, magmamigrate kayong Canada. Anong gagawin niyo doon? Anong gagawin nila ni doon? Di ba parang sayang naman. She's singing and matitenga lang siya. Which is, yun naman talagang gusto ko. Talagang magstay na sa bahay. Out of the Dahil limelight. napakabata pa ng mga anak Yes, namin yes, noon. yes. 10 and 12. Nung nandito pa ako sa Philippines noon, nung time na yun, madalas ding nag-US dahil nagtutour sa US. Ay yun yung time na na-introduce na ako sa US, di ba? May nagja-Japan kami, di ba? May mga ganon na biyahe na naiiwan na lang yung mga bata sa yaya, di ba? Merong somehow may guilt Yeah. on my part na parang, as much as I wanted to balance everything, but it's really impossible. May kailangan kang isakripisyo. Oo. Yes. Yeah, so, yung 2003 na yun, napag-usapan na namin, sige, magka-Canada na tayo. Pero nga, as fate would have it, sa Amerika nga kami nag-end ng 2004. Of all places, in the entertainment, US. entertainment capital na naman, di ba? Yes, oo. So, nung 2003, it was September. May concert ako noon, 2 nights na concert sa PICC. Ang first night ko, nag-guest was Jaya, and then second night was Regine. Tapos, nagkikwentuhan pa kami ni Regine. Sabi ko, Mare, sabi ko gano'n, re-retire na ako. Ha? Ang retire? Ba't ka mag-re-retire? Lalalala, sabi ni Regine gano'n. Hindi, okay na ako, gano'n. So anyway, after that concert ng September na yun, I think a week after, nag-fly kami sa Las Vegas. Dahil inimbitahan nga kami ni Kuya Mendre at saka nila Ate Cecil sa Las Vegas. Ayun, sige, alam mo, ano mo muna yung Canada, i-set aside mo muna yung Canada. Come over here, we'll invite you. Pinalipad kami. Una, bumaksak kami sa LA. Nag-stay kami sa bahay nila. And then, nag-drive kami from LA to Las 4 Vegas. hours, yes. 4-hour drive yan. Tapos sa Las Vegas, alam mo yun yung, nakakapag-US naman kami noon dahil nagsishow ako. Pero, Right. yun yung first time ko na mapuntahan ng Las Vegas. Oh, talaga? Yes. Hindi ka pa nakakapag-show down ever? Hindi pa. Hindi pa. Usually, Oo. California Yes, Park, yes, sa yes. mga casino, tapos New York, ganyan, Washington D.C., ganyan, Hawaii, Seattle, but not Las Not Vegas. Las Vegas, Laging so. nadadaanan. So ito na, drive na, drive. Dumating kami doon ng gabi ba? Or di ko na matandaan, pero alam mo yung nagda-drive kang ganyan, tapos lights, beautiful lights! Alam mo yun, na parang, yes, iba ang Las Vegas yung sa dating, gabi. di ba? Yes. Nagda-drive oo. ka sa I-15, di ba? Ito yung I-15. Kasi from LA, I-15 lang yung tutungtungan mo. Oo, dire-diretso ka lang na, doon. di ba? Yes. Alam mo yung bubungad sa'yo na, lights, fabulous lights. Alam mo Yes, yan, parang, oo. oh my gosh, parang paano ka na, parang, ito lang yung nakikita ko sa TV, mga palabas sa TV o sa pelikula na parang, it was really overwhelming, especially at nighttime, talagang kitang-kita mo yung mga neon lights. So, sobrang kang na-amaze. Parang, oo. wow, ito Oo, pala yun, oo. ganyan. Si Kuya Mendre, bago pa kami makarating doon, no-orient kami, alam mo, sa Vegas talaga. Mga retirees na rin yung mga yun. Pag weekend, nagda-drive kami dito sa Las Vegas, magkakasino sila. Parang pastime na nila. Yes. Alam mo yun? Oo. Tsaka yung mga dito, ang dami itong mga tuwan-tuwa yung mga tao. Talagang enjoy na enjoy sila para silang, they're in Disneyland, kumbaga sa mga, para sa aming mga adult, talagang yan. Tapos, alam mo yun, somehow ino-orient kami yan. And then, so we got there, hinaus pa kami sa Rio. May part doon na
parang exclusive na meron kang butler. Doon sa isang suite, Yes, I think yes. there's 3 separate rooms. Yun na pala yung pinaparamdam niya sa amin yung Las Vegas. And then, may pinresent siya sa aming plano. A show. Wow. Wow. Kaya doon na nag-umpisa ang The Society of Seven and Lonnie Misalucha Show. At that time, syempre, napakasikat ng Society of Seven. Yes. Talagang, although sila ang attraction sa Hawaii. Hawaii, oo, correct. Pero ang ano talaga nila is Las Vegas. Prior to you joining the SOS or Society of Seven, nauna si Bert Nivera. Correct. June Polistico. Correct. The late Gary Bautista. Yes. And then, Uy, alam ikaw na yon at saka si Michael Laigo. So, paano nakilala ng husto sa Las Vegas ang Lani Misalucha? I guess because, sabi nga, we were the first Asian na nagkaroon ng residency sa isang casino. You first performed in Balis. Balis. At saka Flamengo. And then tumawid na kami ng Flamingo. Flamingo, okay. Another contract sa Flamingo. In fact, in Las Vegas, doon na kayo naka-base. So, at that time, di nyo pa kasama yung mga bata, Kasama di ba? na. Kasama nyo na. Umano na kami ng the following year, 2004. Okay. Alsa Baluta Kasama na yan. na. Doon na kayo nagdesisyon na you wanted it in Las Vegas. Yes. Hindi na sa ibang lugar. Yes. Oo. Which I really love. Mas gusto ko talaga sa Las Vegas. While you're in Las Vegas, nagkaroon ka ng lifestyle and travel show. It's Vegas with Lani. Oh, it's Vegas. Para with Lani. siyang- Lifestyle show. Yes, parang Oh. lifestyle show. Yes. The very first Filipina. Sabi nga nila, kasi marami na of course, naandun ang Ricard Duet before, Yes. naandun ang Tita Pilits. Pilita Corrales. Yes. Pero you're the first Filipina daw na talagang nakapag-perform mainstream. Parang Celine Dion sa, yes. di ba, Cesar's Palace si Celine Dion, right? Yes. Oo, so parang ikaw, naging main attraction ka sa Flamingo. and then eventually sa, or I mean, Balis and then Balis and Flamingo. Flamingo, yes. So anong pakiramdam? Kasi syempre dito sa atin, sa Pilipinas, nababalita, ang Lani Misalucha. Lalo na yung nasa billboard ka, di ba? Nasa marquee, yes. Oo, nasa parquet. Iba ang pakiramdam. Iba talaga, nakakatuwa Oo, nga yes. kasi yun nga, nando kami sa marquee, and then makita mo yung sasakyan, yung taxi, nakabalot ng mukha namin. Right, yung mga, Nakakatuwa. parang box, It was a yung really box. beautiful right, experience, sa totoo lang. In 2020, may dumating sa inyong mag-asawa na hindi nyo inaasahan. Yes. Pareho kayong dinapuan ng kakaibang sakit. Can you tell us about this? It was called bacterial meningitis. Totoo yun na talagang isipin mo, my gosh, talagang hindi mo talaga malalaman kung ano ang pupwedeng mangyari sa'yo. Parang talaga bang nangyari to? Kumbaga nga hindi mo inaasahan o hindi mo talaga malalaman ang pupwedeng maganda o pangit. Talagang, sometimes talagang you are unaware. Something can happen to you in the blink of an eye. Talagang yun, nakakatakot yun na kung hindi namin talaga naagapan, it could result into a devastating Pareho kayong mag-asawa na ICU. Yes. And then, naisip mo ba at that time? Kasi pareho kayo nabingi. Even Yes. up to now, di ba? Yung Yes. right ear nyo, hindi nakakarinig. Totally. Yes. Ito na lang yung left Left ear ear. na lang nakakadinig. But it's not even full. Yes. Naisip mo ba before na parang, this is the end of my singing career? Yes. Naisip ko talaga yun. Kumbaga, dumapo sa thoughts ko yun. Ako na mismo ang nagsabi sa sarili ko na, ay, hindi na ako kakanta. Dahil hindi na ako pwedeng kumanta. Dahil hindi na ako nakakarinig. Nahihilo ako, hindi ako makatayo. Nakatayo lang, pwede ako matumba. Kumilis lang ako ng konti, pwede ako mahulog, pwede ako mauntog, pwede ako madisgrasya. We've been carrying that for 5 years now. Ganun pa rin ang sitwasyon. We're still partially deaf. There's ringing in the ear. There's vestibular disorder. Talagang nahihilo. Our vision is shaking. It's constantly moving. When we move, everything is moving around us. So it's really altering moment sa buhay namin na, alam mo yun yung parang, oh my gosh, makaka-function pa ba kami? That time, ilang taon lang ako noon, 49. Parang, oh my gosh, makaka-function pa ba kami? Magiging productive pa ba buhay namin? O ganito na lang ba kami? Kailangan lang namin, nakaupo na lang dahil pag kumilos kami, pwede kaming matumba, pwede kaming mahulog, ganun lahat. Tapos, ito yung pinaka-concern ko. Kasi when we left Las Vegas nung February ng 2020, kapapanganak lang nung panganay kong anak. Kasi parang anong-ano ko na, Kasi first apo mo yun, di no, ba? hindi yan ang first kong apo. Ah, Ang hindi ba? na yun, pang-5 na yun, apo Oo, ko na yun. oo. Parang ko, oh my gosh, kawawa naman yung anak ko. Kasi somehow natutulungan ko siya eh. Yung isa na babae, parang magto 2 years old pa lang.
So parang syempre, her hands are full, di ba? Nung umalis kami noon, 10 days old pa lang yung last na pinanganak niya. Sabi ko, oh my gosh, pag uwi ko, paano ko siya maintindihan? I won't be able to hear them well. Yung babae, bulol na bulol pa noon. Alam, yun yung talaga yung Yes, concern ko. Paano ko sila maintindihan? Paano ko sila madidinig properly? Yun yung talagang pinaka-concern ko. Napakahirap noon yung sitwasyon na yun. Napakahirap. Ano yun? Na parang, oh my gosh, ito talaga nangyari sa akin? Hindi ako nakakarinig. At sinira ko. At Alam mo hindi yun? lang yun, kayo pang mag-asawa, sabay pa. Yes. Sabi nga ni Papa Noels, parang sabi niya na, sana ako na lang, hindi kaming dalawa. Talagang parang wow. Talagang pala sabi sa amin, buti pala. Talagang, kasi siya yung inuna kong pinasundo ko siya sa ambulansya. Kasi hindi na siya kumikilos. Parang nakoma na siya. Kasi nag-ravage na yung bacteria sa utak niya. Kaya pinauna ko na siya. Oo. Ayoko naman sumabay kasi nga COVID noon, hindi ka Yes. naman pwedeng basta-basta Sabi niya, buti pala, dinala mo na agad sa ospital. Kasi kung nag-antay pa kayo, Sa kalagitnaan pa ito ng COVID, di ba? yes. Siyempre, yung mga anak nyo, hindi pwedeng sumama rin sa inyo. At the Ay, same hindi. time. Nasa US sila eh. In other words, dito nangyari Dito sa nangyari Pilipinas? yun. Oh my God, oo. Dito nangyari Oo. yun. Kailan ka nagdesisyon na makabalik sa pagkanta? 2021, di nauso yung online performances, di ba? Oh, Puro yes. lahat Ano pa digital rin, oo. concert, Oo, ganyan. Right. I took the challenge nung inano ko ni Ana Puno for a digital concert. Kaming dalawa ni Martin sa Soler. Kahit pa paano mga more than 1 year ka rin nagpahinga. It wasn't Illness. even 1 year kasi it happened noong October 2020. Yung concert was June. The following year, The following 2021. Oo. So less than a year. Less than a year. Oo. Pero paano yun? I mean, hindi ka nakakarinig. It was hard. Nafa-flat ako. Mabuti kung mahina lang yung pandinig ko sa music eh. Hindi eh. It's kind of hard to explain because iba yung pandinig ko sa music. Sintonado yung pandinig ko. And then, hindi ko nadidistinguish ang bass, hindi ko nadidistinguish ang piano or ang guitar. Ang ano ko lang, parang nararamdaman ko lang yung vibration. Hindi ko nadidistinguish yung key. Alam mo, in all honesty, akala ko all the while, when I watch you, nung mapanood kita sa Soler, I thought, okay ka na, you're back to yung normal. Hindi pa Not pala. 100%. Pero kahit pa paano may improvement. That's why I kept on Yeah. pulling it out and then Oo. putting it back, Oo. pulling it out. Kasi pag in-unplug ko, ibig sabihin nun, masyadong na-overwhelm yung tenga ko. At saka nagwa-warp yung sound. Basta, ang hirap explain. Oo, grabe. Ang hirap explain. What's important now is kahit paano you're back sa singing, you're still very active sa showbiz career despite. Kasi akala ko nga talaga na naka-recover ka na. Pati yung husband mo, ganun pa rin pala. Kaya Diba? makita mo, Oo, nakatayo lang ako. I cannot Oo. move that much. Yeah, yes, Yung yes. pababang hagdan na yun, Right, hindi ako right. pwedeng bumaba without Pwede kang an ma-off assistance. balance. Yes. Hindi oo. ko nababalance yun, Right. especially naka-heels ako. Yes. Kung i-rewind ang buhay mo, Mhm. anong parte ng buhay mo ang gusto mong balikan? Kung rewind lang Yes, gusto yes, kong yes, balikan. yes. Siguro yung nag-asawa na ako. Was that the happiest moment? Yes, it was one of my happiest moments. The reason why I wanted to rewind or just go back to that moment, siguro para lang magawaan pa ng paraan na mas marirefine ko yung pagiging mother at mas magagawaan ko pa ng paraan na mas mabigyan ko ng quality time Ang pamilya mo. ang pamilya, ano pa ba, matuunan ko pa ng ano yung pag-aaral nila. Siguro lang yun, just to karon ng i-refine lang ng ano. But I would do it all over again. Whether there's syempre may mga lows, kung may highs, may lows din. I would go through it again. Any upcoming shows? Hindi ko pa ma-announce eh. But I just want to promote my new app, the LonnieMissolucha.io. Right. You Oo. you can go to that app and you can watch all my other shows and you can listen to the new song, Aking Tatanggapin. So go and check out the LonnieMissolucha.io under I Perform. Which you also launched during your concert, right? And of course, Yes! 40th anniversary. Please, your message to everyone. I am Lonnie Missolucha and I am very grateful to all of you. I have come to my 40 years in the industry
only because of all of you. So thank you so very much. I just want to express my gratitude to all of you guys. I just want to let you know that I love you all. Thank you. And whatever you're going through, if you are going through some hardship or any trials in your life, just remember that you are not alone. Someone is watching over you. And matatapos din po yan. So do take care and may God bless all of you. And I love you all and thank you so very, very much. This is Lani, still Lani. Yeah! Still Lani, 40th anniversary, and of course with her own app. Yes! Diba? Maraming salamat sa aking personal sponsors, Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin, Dennis, and of course, Roland, Ever Belena, Hello Glow, Beauty Derm, Eris Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Doc Rob's Wellness Supplements, R&A Events Specialist by Richie Ang, Asia Slashes, Nessa Sila Salon for my hair and makeup, Nutritech, maraming salamat, Jos de la Luna, Most View from Japan, Memoy.ph, Silpul Joyce Furnitures, maraming salamat, Charles Solano of Solano Hotel, Colorete Clothing by Bebot Santos, Dr. M. Sevilla of Vine Aesthetics, Shinagawa LASIK and Aesthetic Center, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Dr. Essentials Aromatherapy, Studio Manila. And of course, thank you so much, anak. Thank you so much, Lani, for this opportunity. And thank you also for sharing your life story sa aming lahat. I'm sure marami rin silang napulot na aral. And of course, we're praying for your total recovery. Sana maibalik talaga totally ang pandinig mo. Diba? Ganon din ang papa mo, diba? Si Papa Nols. Papa mo. Si Papa Noli. Papa Noli. And of course, mga kaibigan, maraming salamat, anak. Thank you so much. And of course, we look forward to a busy year, Lani. Alam naman, busy naman talaga ito di ba? A busy, Semi-retired na nga ako. a busy year, Lani. Of course, kahit may 6 na apo na ini-enjoy niya ngayon. With that, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, like, share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo every Friday, 12 noon. Hanggang sa muli, mga kaibigan, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all. Woohoo!